Aba, grabe naman pala itong si Leveste. Okay na ba? Okay na ba? Next topic na tayo? Okay, sige. Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na tayo po ay magkakaroon ng activity dito po sa ating munting tinig channel. Ang pag-usapan po natin ngayon ay si Leveste at si Ombudsman Rimulya. O, ngayon, sir, anong importante kay Leveste? O pag narinig ninyo ang pangalang Leveste o Leandro Leveste, anong pumapasok sa mga utak ninyo? O sige nga, magkaroon tayo ng tinatawag na concept mapping. Di atay nakakatuwa sir, pero ang hirap intindihin ng ungo. Mahirap na lang nga, ma'am. Pero naintindihan ng mga ninies. Noon ka lang nilim sa mga ninies, mga mumo sila, pero naintindihan nila, matangungo ang magsalita. Oo. Kanon kamumo ang mga ninies, pero naintindihan nila ang ngungo magsalita. Ay, indol nga nila ang langer na mumo. Diyos ko. Idol gani nila ang ngungo nga vlogger. Oh, ito, nagyaman pala ito sa pagbebenta ng mga franchise. Pero itong si Leveste, aba, todo tanggi sa paratang sa kanya ni Ombudsman Boying Rimulya. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano po yung issue ni Leveste. Okay? Ang issue ni Leveste ay talagang may kinalaman po sa kanyang negosyo na kung saan nagyaman pala ito nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. So pinaiimbestigahan ngayon ni Ombudsman Rimulya. Ombudsman Boying Rimulya, yung 18 billion na solar share, okay, or sale ni Representative Leveste. Kaya nga sinawag siya na napakawalang hiya, ang batang-bata pa, nagbebenta na po ng solar share. Which is, according to Boying Rimulya, illegal. So, binuking binuking po. Wait lang, kay gusto ko muna basahin. Mahina talaga ang ating kaluluwa dito, no? Ngongenge, no, yan na lang yung nalang pangalan na yan, may angat na ini ngo, may saltik. May saltik. Iwan ko ba bakit lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte, mga angit? Kulang siguro sila ng paligo, kulang sila sa ayod. May kasi kami dyan sa Ilonggo, may kasabihan na kulang sa ayod ang mga ganyang klase. Now ito ayon po sa ating nakalap na mga balita, corrupt daw din ito si Leveste. Kasi pwede sabihing Duterte crony. Crying Leandro. Inexpose. Kasi illegal daw ang 18 billion solar share sale. Okay? At sinabihan po siyang walang hiya. So, Duterte crony o baka naman money laundering agent ng parents. Talaga lang Paano kaya ito sasagutin ni Leandro Leveste? Kasi pinagdududahan ito ba po ay Duterte crony? Kasi sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, inaprubahan yung registration nila na pwede po silang magbenta ng solar sale. Laway lang po ang puhunan. So that is what we call Duterte crony o baka naman daw po ay laundering agent ng parents. O pwede naman siyang both sabot, no? Nagtatanong lang naman po ang taong bayan sa ginawa ni Representative Leveste. At yun po ay ang pangbubuking ni Ombudsman Boying Rimulya na may malaking problema itong si Crying Leandro. Tungkol po sa kanyang illegal na pagbebenta ng solar shares na umabot sa
18 billion dahil ayon po sa ombudsman, wala daw po itong approval mula po sa Kongreso. So ito yung batas na pinirmahan ni Digong bilang regalo siguro sa mga Libeste at sa nanay niyang si Loren. Oo, wala daw bang kahihiyan si Crying Leandro? O ngayon, para tahimik siya. Pero may lumabas, hindi po si Leandro Leveste ang sumagot. At yung sagot na yan, pinapakalat ngayon sa Facebook page ni Leandro Leveste. Totoo naman, nakakapagtaka. Nakakapagtaka naman kasi paano po na-acquire ng isang bata. Di ba? Batang-bata, makapagbenta ka na ng shares sa loob po, at hindi basta-basta ha, 18 billion. So baka sinasabi dito, may mga panlilin lang or may palakasan system. So sino ang padrino nitong si Leandro Leveste? Bakit pinagkatiwalaan ito ng Duterte administration? Kasi kung tutuusin, bata. Pagkatapos, laway lang ang puhunan. Ano ang nasa kanya na nakuha niya ang deal na yan mula sa gobyerno? Ano kaya ang ginamit niyang charm? May malaking tao kaya sa likod ng Duterte administration? Dahil sabi po ni Boyeng Rimulya, illegal daw po ang pagbebenta ng shares ng solar na yun. Dahil po ang may karapatan lang po dyan na magbigay po ng permiso ay ang House of Representatives. So kailangan po ng consent ng Kongreso bago mo po magawa yan if you are talking about the what we call this franchise. Pero sa kay Leandro Leveste, abay napakasimple lang. Kaya ang pahayag ngayon ni Boyeng Rimulya, sisilipin ang solar franchise ni Leandro Leveste. Sinimula na po ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y pagbebenta at paglilipat ng company na inuugnay na what we call this, pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na inuugnay kay Leandro Leveste. So bakit? Dahil matapos lumutang ang samut-saring aligasyon na ito ay dumaan sa pag-aproba or tawag ito, hindi dumaan sa pag-aproba ng Kongreso. Kasi sabi ni Boyeng Rimulya, Congress po ang nag-a-approve ng pagbibenta o paglilipat ng shares. Hay nako, so ito ay isang risikitong itinatadhana ng batas para sa mga national franchise. Basta mga national franchise katulad ng ABS-CBN, franchise ng TV network, okay? Dadaan po 'yan sa pag-aproba, ng Kongreso. Ang tanong, dumaan ba sa pag-aproba ng Kongreso ang pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar na kung saan ay or solar power company na nauugnay kay Crying Leandro Leveste. Kasi kung hindi, violation yun. At hindi lang tayo gumagawa dito ng kwento dahil ayon po yan kay Congressman Boyeng Rimulya na pinapaintindi ng issue ang kawalan umano ng pahintulot ng Kongreso dahil ang pagkisa ay isang national franchise na kritikal sa pambansang interes at hindi maaaring basta lamang ilipat o ipagbili ng walang malinaw at tahasang otorisasyon mula sa lehislatura.
Batang-bata ka, sabi ni Boyeng Rimulya, ninegosyo mo ang franchise? Wala ka bang kahihiyan? Aba, grabe na. Grabing sinabi, no? Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, batang-bata ka? Oo, nininegosyo mo ang franchise? Wala ka bang kahihiyan? Anong klasing Pilipino ka? Anong klasing Pilipino yan? Sa mga natuklasan na katiwalian sa gobyerno, mabuti pang wag nang bumaba si PBBM at tapusin ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi mamatay na sa atake at saka sa stroke ang mga DDS. Now, alam nyo, mga kamunting tinig, itong usapin dito sa solar power, okay, nagiging sentro ngayon yan ng diskusyon. At nagiging sentro din ng investigasyon. Hindi lamang dahil sa legal ang usapin, hindi lamang sa legal na usapin, kundi, ano pa dito, ng prangkisa, kundi dahil sa timing nito. Okay? Sa timing nito. Kasabayan po ng mga pagbubunyag ni Lebeste hinggil sa umano'y malawakang anomalya at insertion ng Department of what we call this public works and highway, particular sa mga flood control. Syempre, lumabas, titingnan kung gaano ka-credible si kung gaano ka-credible si Meow 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 2.0. Okay? So, ngayon, billion-billion kaya yan. 18 billion. Quiet si Loren, di rin niya yata marindahan. Actually, si Loren Legarda, question na natin yun wala po siyang pakialam sa mga isiniwalat ni Leandro Leveste na anak niya. Kasi alam naman po ni Loren kung ano ang estado ng utak ng anak niya. Baka madamay pa siya. Kaya nga, si Loren ngayon patay malisya. Patay malisya ngayon si Loren, no? Alam nyo, para sa isang sektor, hindi maiwasang ikumpara ang bilis ng pagkilos ng mga otoridad sa issue ng solar franchise sa patuloy na panawagan para sa malinaw na pananagutan sa mga aligasyon. Abay, naturalmente, lalabas talaga yan. Kasi corruption to Kung halimbawa, nag-prosper itong negosyo, itong pagbibenta ng solar power shares na may inugnay kay Leveste na hindi po inotorisa ng Kongreso, yan po ay illegal. Kasi ang may jurisdiction lang at authorization yan ay ang Kongreso kapag ang usapin dito ay national franchise. Kapag mang usapin dito ay national interest. Kaya isa po sa mga dahilan dyan, no, ay ang pagbukas na investigasyon. Ito ay good for the ombudsman. No? Good. Kasi hindi naman sila mag-iimbestiga niyan, kulang na sisilip. Kung ngayon, pag nag-imbestiga na wala namang problema, edi, congratulations. Ganun lang naman yun. Anong pang kinakatakot, anong ikinagagalit nitong si Leveste na ito? Actually nga, nagsalita siya, pero hindi directly galing sa kanya. Okay? Ayon po sa kanyang post, parang iba po ata na entity ang nagpatutuo ng mga pinagsasabi niya. Pero ganun pa man, sisilipin ng ombudsman kung papaano po nakuha ni Leandro Leveste ang permiso panahon ng Duterte administration ang paglipat-benta ng shares. Dapat kailangan to pa rin ito ni Boyeng Rimulya kasi kung halimbawa hahayaan ito at nag-imbestiga di huli na ang lahat, pero hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan silipin yon. Kasi national interest yun Yung solar power company, yung paglipat mo at nakabenta mo ng shares, national interest yun. So, it should be authorized by House of Representatives. Kasi, ang nag-issue ng prangkisa under sa legislative power natatandaan ninyo, for example, ang ABS-CBN. Nung sinuspende, only Congress can suspend franchise. Lalong-lalo na kung mga national franchise, dadaan po yan sa franchising committee. Correct? Naintindihan ninyo? So, ito ngayon ang tinitingnan
kung papaano. Kasi kung halimbawa, may mga midnight deal ito, no? Baka may mga midnight transaction ito na mga nangyayari. At bakit ipinagkatiwala ni Rodrigo Roa Duterte o ng Duterte administration sa ganitong klase? At saka alam mo, sa totoo lang, nag-ugat din ito na imbestigahan dahil marami pong mga nagrereklamo. O, kasi shares ang binibenta hindi po solar. Shares po ang binibenta, hindi po yung solar na kinakabit sa bahay. Gets nyo? Shares po ang ibinebenta na umabot po sa halagang 18 billion pesos. Pagdating po sa paglipat at pagbenta ng franchise, syempre, dadaan po sa pag-otorisa ng Kongreso. So, i-determine yan ng ombudsman kung tutuluyan po yan ng ombudsman na iimbestigahan. And then, of course, Leveste should open himself for the investigation. So, kasi yun ang panawagan na iimbestigahan Baka dumaan ito sa pabor-pabor, o baka dadaan ito sa monopoly, o baka dadaan ito sa mga illegal transactions. O, yan ang isa sa mga tinitingnan ng mga anggulo. O, kasi itong si Leveste, idol ito ng mga Duterte diehard supporters. Halos magpakamatay ito sila sa kasuporta kasi ano to Meow Meow 2.0. Kung ang isa iring, di ba? Ang isa naman ido. Kung isa iring, isa na naman ang ido. Nag-gets po ninyo? Kasi magtaka ka naman talaga, batang-bata pa, bilyonaryo niya. Actually, may 34 kumita niya siya dito Laway lang yung puhunan kasi shares naman ang binibenta mo. O, ililipat mo dito. O, na-involve pa nga yung Meralco kasi isa daw po yun sa pinagbibintahan. No? So, yung mga nag-idolize dyan kay Leveste, maingay na crying baby, hanggang ngayon, nasaan ba? O, di ba? Bata pa si Lipisti, utak-rakot na. O nasaan na, ano na ngayon yung Cabral files niya? For me, that's not a Cabral files. That's what we call Leveste files. O, nasaan na ngayon? Umabot yung kanyang pagbubulgar. O, alam nyo guys, ang gagawin ni Leveste, mag-privilege speech po yan sa Kongreso. Guys, may interest pa ba kayo na makinig sa kanya? Ilahat ng pinagsasabi niya, gin-post niya na sa Facebook. Gagamitin ni Leveste ang podium for the immunity. Kasi may naka-advise siguro sa kanya na, may naka-advise siguro sa kanya na instead na magbunga nga sa social media niya, mag-privilege speech na lang siya sa Kongreso. So, ang tanong, magkaka-interest ka pa ba dyan sa sasabihin niya? Lahat naman ng mga nilagay niya sa... So, anong kaibahan ng mga pinagsasabi mo doon sa plenary? Nagpa-interview ka na sa media, nagpa-press con ka na, sang katutak na na-post mo sa social media mo oras-oras, minuto mo. Tapos magkakaroon ka ng privilege speech. Di kaya yung privilege speech mo, pareho lang yung laman sa social media mo? Aging innovate o di kaya ni-revise lang. Nakalagay na yung mga pangalan, yung mga hindi pa niya binanggit, ibabanggitin niya doon para may immunity siya. Kasi pag nasa plenary kasi, mag-avail ka ng privilege hour, may immunity ka doon. Hindi ka pwedeng kakasuhan. And then, ikaw na mag-privilege speech, siyempre, mag-request ka through resolution for the investigation. So, magkakaroon ng investigation yan sa committee level. Magbuo, for example, ng mga tawag nito, Quadcom, Tricom, Kentacom, or whatsoever, na mga may kinalaman sa usapin ng kanyang ibubulgar, kaugnay po doon sa Leveste files niya. Kasi yun po ang proseso Kasi kung mag-privilege speech ka lang, tapos hindi ka maghingi ng investigation, walang kwenta yung privilege speech mo, parang nag-ingay ka lang. Ginamit mo lang yung podium, yung plenary, para hindi ka kasuhan. Hindi ka kasuhan ng kung ano-ano, kahit na sino yung banggitin mo doon, wala. Tapos ang next na naman nila nagagawin, after doon, di ba, magrarally sila.
After ng privilege speech hour ni Leveste, kasi magsasalita daw siya eh. 26 babalik po ang House of Representatives sa session. Magko-convene po ulit ang Kongreso. January 26, balik sila. So, sigurado, nilalakad na yan na magkaroon siya ng privilege hour. O, ngayon, magsasalita siya doon. Tapos, after that, paiingayin niya ng mga DDS. Isa sa katuparan nila, ang pag-file ng impeachment laban kay PBBM. Pa, di ba, nagsalita na sila about impeachment. Alam na namin yan. On or before January 31, bago or matapos ang kanilang rally, isasampa nila ang impeachment laban kay PBBM. Isa po sa mga, ano po dyan, isa po sa mga, what they call this reason, is betrayal of public trust. Oh, kaya nga natatawa nga ako eh, kasi yan po ang isa sa mga pinag-uusapan po nila. On or before ha, tandaan po ninyo yan, on or before January 31, kasi magkakaroon po sila ng malawakang rally. Kasama po ng mga parallel group or mga unified Duterte supporters na galing po sa mga maisog, tapos naghiwa-hiwalay, tapos nagawa ng another maraming grupo, pero galing lang po yan sa isang grupo. Ang mga convener dyan at saka yung mga leader, pare-pareho lang po yan. Pero ito po, ang mga leader ng unified rally nila, sila din po ang magsasampa ng article of impeachment laban po kay PBBM. Klaro po yon. Kaya nga si Kiko Barsaga ayaw na daw mag-resign, araw na daw magperma. Yun ang pag-usapan natin next. So, ganun po, mga kamunting tinig ang kanilang mga plano. Pero wait, may isa pa dyan. Ang rally nila sa 31, ano lang yun? Kung baga, pangpahati ng atensyon ng mga otoridad para hindi makapag-concentrate or dito mag-concentrate sa Metro Manila, pero may gagawin silang destabilization plan doon po sa Cebu para ipahiya ang Pilipinas sa international community dahil mag-host po ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Na-remember ninyo na ang chairman po ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, naintindihan nyo? Marcos ang atat na ipakulong ang Duterte. Tanga! Bakit ipakulong mo pa? Kung nang bubisit lang naman, di ba? Katanga-tanga talaga itong bobo naman ito na si Miranda na ito. Anong atat na atat? Alam nyo ganin atat na atat ang mga Marcos, pinatandim nyo pa si Sara Duterte kay PBBM, kung di ba nakamit mga gago? Paano nyo masabi na atat ang mga Marcos na ipakulong si Rodrigo Roa Duterte? Tanga, bobo si Sara eh. Ipakulong tatay niya, nakipagtandim pang animal niya. Wag kayong gawa-gawa na mga kwento na atat ipakulong. Ang nagpakulong tana kay Rodrigo Roa Duterte, pamilya ng mga biktima. Dapat panangga ni Rodrigo Duterte ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi siya nag-inabno at saka hindi siya nagminango. Kung hindi lang siya naniniwala sa sarili niyang kakayahan. Kay man, feeling matalino man, ayun anong nangyari. Kundi minalas ang political career niya. Anong atat na atat? Yung mga komentaryo mo, isipin mo muna, brother. Huwag kang minango. Tanga ka. Atat. Anong iatat na atat? Anong mapala ni PBBM doon? Kung ipakulong na si Digong, pakulong na lang si Sara. Kagago. Abnormal. Diba, sa labanan ng politika, at gapain mo yung kalaban mo, ano mapapala ni PBBM kung ipakulong si Digong? Di sana si Sara na lang pinakulong niya. Para hindi makatakbo. Gago. Kaya kayo nasabihan ng bobo at saka mga tanga dahil kulang kayo sa tinatawag na logic. Pwede ba marunong kayo mag-correlate ng mga hinuha ninyo? Makapag-comment lang kayong atat na atat. Di sana kung atat na atat, 2022 pa lang, tapos ng nakipagtulungan na ang si PBBM kay Digong. Ginantihan na ni PBBM si Digong sa paninira niya. Normal. Makabanat lang kayo, ginagago niyo ang tao ko, makapagbanat lang kayo ba? Hindi kayo nag-iisip. Iniisip niyo pala na atat si PBBM. Bakit pinapartner niyo pa si Sara Duterte kay PBBM?
Kung alam nyo man pala na si PBBM ang magpapakulong kay Digong, at anong makukuha ni PBBM ipakulong niya si Digong? Aber? Pakulong na lang si Sara kay grabe ang accusation nila sa kay PBBM. Kago. Yan ang problema sa inyo ba? Please lang. Ayaw ko sana kayo i-real talk, pero sobra kayo katanga at saka kabobo ba? Akala nyo, you can made me not focus my attention sa topics na ginadiscuss ko. Hindi nyo ba alam na pag sabad-sabad kayo dyan, kumbaga makita ko lang yung comment nyo, tumatalas ang pananaw ko, tumatalas ang utak ko, nagiging straight ang discussion ko kapag may pumapasok na basher dyan na makita ko lang. Imbis na makapahinga kayo sa pangbabalahura ko kay Sara Duterte sa kanyang political career and stand, nadagdagan na lang, lalong sasaktan kayo. Oh, bupol, di ba? Bupol. I-correct mo pa ako tapos sabihin mo, Marcos ang katat-natat na ipakulong? Tanga ka ba? Tanungin mo nga si Digong. Sinabi nga ni Digong na walang kinalaman si PBBM dito. Pagkatapos si PBBM sisihin mo. Hindi ko lang malungkat yung video na sinabi ni Digong na wala pong kinalaman si PBBM sa issue ng ICC. Gets? Dahil si PBBM naging Pangulo 2022, si Rodrigo Duterte nakaharap na sa kaso sa ICC 2016 pa lang. Gumagalaw na po ang claim, anong tawag nito? Ang nag-akusa. Kaya wag kayong bubor kayo. Dapat nataon lang na si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Oh, totoo yan po, Mama Maricris, di ba? Si PBBM lang ang presidente. Kaya wag niyong sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ang atat na ipakulong si Digong. Anong mapala? Oh, sa tingin mo ipakulong ni Pangulong Bongbong Marcos tapos sakayaan niya yung tao magkakritisay sa kanya? O gagawa si PBBM ng eksena para sirain siya? Gago. Klaseng mentalidad ng inyo man. Huwag kayong ganun. Wag. Wag. Wawa naman kayo. Nalulubat na ako. Oh. Sabi ko nga sa inyo, kung manood kayo sa channel ko at bukas lang ang utak ninyo, wag nyo lang, correct nyo pa ako, hindi pa pang matalinuhan. Pwede ba talinuhan nyo naman? Talinuhan nyo naman. Gets? Oh. So, hanggang dyan lang muna tayo, mga kamunting tinig. Sa susunod naman, hindi ko na kaya ma-discuss yung dalawang topics ko tungkol po kay Kiko Barsaga at saka kay Aimee. So, sa susunod po natin na usapan, manood pa ako ng pelikula. Manood pa ako ng pelikula na pinapanood ko. So, ngayon, hopefully, I deliver my piece. So, I hope na satisfy kayo. No? Alam mo, hindi ako maraming alam. Sadyang wala lang kayong alam. Hindi ko naman sinasabi na marami akong alam. Kasalanan ko ba kung nalaman nyo na marami akong alam? Hindi ko naman pinagmamalaki na may alam ako dito. Kasalanan ko ba kung nalaman mo na may alam ako dito? Parang kasalanan ko pa na marami akong alam. So, ibig sabihin, hindi pala kasalanan na wala kang alam. Nga, man sa imot, chay. Di ba? Mayos ka. Ang dami mong alam, tapos ang dami mong alam, si PBBM, tawagin mong bangag. Ako yung maraming alam, ako yung inaaway mo, si PBBM, dinadamay mo. Ang klase. Oh. Di ko naman sinabi na marami akong alam. Kasalanan ko ba na nahalata ninyo na marami akong alam? Did I become boastful? Maybe I can, but full of humility. Correct? Hindi naman garanti na makaakyat sa langit nung magiging mayabang ka. You can be boastful but full of humility. So, that's no longer my problem if you can perceive that I learned a lot. Then I know a lot, right? Hindi ko nakasalanan yun kung alam niyo sa sarili niyo na marami akong alam. Which is, hindi ko naman sinabi na marami akong alam. Kayo man ang nakakaalam na marami akong alam. So, tapos ang usapan. Marami akong alam, tapos dugtungan mo ng sumusuporta ako sa bangag. Oh, kayo. Pag sinabi kong wala kayong alam, wala talaga kayong alam.
Di ba? Problema, Chris, Tina Rose, shout out po sa inyo. So, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong sa inyong pagsuporta sa ating Munting Tinig channel. Abangan po ninyo ako sa channel ng Bingador. TTH po ang aking programa sa Bingador channel. Ha? Kasama ko po doon sila Boss Mike Cervera, sila Niolo, Ballpoint Man, sila Pikwa, oh, andun din po sila Danjan Sangkay, Mima Alicia, andun po si Takeru Miyamoto. Sa susunod, makikita nyo po yan. Siyempre, andyan din po si Jake Magnus. No? Marami kami doon. No? So, sana suportahan po ninyo. Okay? Daming DD vlogger na wala namang sense ang sinasabi sa social media. Pero marami pang kopya yan, ha? Grabe pang mga computer nila, nakamonitor pa yan. Di hamak na mas marami pa. Paano naman madidistract ka? Kasi, alam mo, pag manonood ako sa mga DDS vlogger, ang nakikita ako, karakter ng Teenage Mutant Ninja Turtle. Di ba? Pag makapanood ako, parang nakikita ko yung kanilang leader na daga. At saka yung mga bao doon, yung mga turtle doon. Si Michelangelo, si Raphael, si Donatello, at saka sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko eh. Si Raphael, si Donatello, no? Nakalimutan ko yung ibang mga character ng Teenage Mutant Ninja Turtle. Tapos, pag manood ako sa mga DDS vlogger, parang naalala ko na isang beses man ako sa isang buwan naliligo, pero mukha pa akong nakapaligo kaysa sa araw-araw ng mga DDS na mga vlogger na araw-araw naliligo. Di ba? No hard feelings, mga DDS. You have your own idea, I have my own. Right? I will not demand you to respect my idea. Please. Okay? Nako, paano ako lilipad? Hindi ko nalunok si bato. Lorena, baho po tay. Hindi ako pwede magiging Darna ngayon kasi walang bato. Nagtago ang bato ni Ding. Si Bato de la Rosa nagtago. Hindi ko siya malunok. Advance happy. Uy, Ma'am Nadia Bintukan, shout out po. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga nag-greet sa akin ng advance happy birthday. So magla-live po ako bukas for my birthday celebration. Nandito lang po ako. Nang parinig-rinig na ako sa mga magregalo dyan, ipa-Gcash nyo na. Ipadala nyo na. Okay? Make my birthday happy. Salamat. Okay? Sa ngalan po ng 194,000 or 193,000 subscribers of Munting Tinig, ito po ang inyong lingkod ng Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino na nagsasabing maraming salamat sa pag-share, like, and subscribe. Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at huwag kalimutan mag-subscribe. Okay? Always remember na tayo, ikaw, ako, tayong lahat, ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.